Masayang araw po mga ka-PL. Aba, to the rescue po mga kababayan. Ang Solicitor General kay Marcos, talagang ipinagtatanggol ho nila ang amo nilang bangag mga kababayan dito ho sa inihaing petisyon ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez na sana sumailalim si Marcos una sa physical examination para nga naman malaman ng publiko kung fit to work pa ba ang ating presidente. Kung kaya niya pa bang gampanan ang kanyang pagka-presidente, kung kaya niya pa bang pamunuan ang Republika ng Pilipinas, kung hindi ba totoo ang mga paratang na siya di umano ay meron ng malubhang karamdaman kagaya ng colon cancer na napabalita po noong mga nakaraang buwan. Pangalawa, hair follicle drug test, di ba? Inanta siya ng sarili niyang kapatid. Kaya si Bongbong, umaga pa lang po, nagchochongke na. Ha? Tapos hanggang kinagabihan, nagpupulburo na. Di ba? At marami pong kumanta. Meron pa pong mga dokumento di umano, kagaya ng ipinakita ni Jonathan Morales na ang pangalan ni Bongbong Marcos kasama sa narcolist, mga kababayan na gumagamit di umano ng pulburon para pasinungalingan nila na hindi totoo yung mga paratang. Kaso po ang Palasyo Malacanang, mga kababayan, rumesbak po dito sa inihaing petisyon ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez. O eto po ang kanilang naging hakbang ngayon, mga kababayan. Pasahin ko muna. Mamaya na po ako magre-react dito sa mga ginawa ho ng Solicitor General, mga kababayan. Petition para sa physical exam drug test ni PBBM, pinadidismiss sa SC o Supreme Court. Sino po ang nagpapadismiss? Pinababasura ng Office of the Solicitor General o OSG ang petisyong inihain o hiniling sa Korte Suprema na obligahin si President Bongbong Marcos na sumailalim sa physical examination. O di ba, mga kababayan? Pinababasura po ni Solgen. Kabilang ang hair follicle drug test at isa publiko ang kanyang medical record, mga kababayan. Pumalag po ang Solgen. Ano pong magagawa ng madlang people? Nating lahat, mga kababayan. Ano po ang magagawa natin? Ano po ang maitutulong natin, mga kababayan, kay dating House Speaker Pantaleon Alvarez para huwag katigan ng Korte Suprema itong kahilingan din ng Solgen na ibasura ang petisyon ni Alvarez? Simple lang, mga kababayan. Ano po ang gagawin natin? Ano po ang maitutulong natin kay Alvarez? Gamitin po natin ang ating mga social media account. Itag po natin ang Korte Suprema. Hindi naman po natin sila babastusin. Huwag lang po ninyong babastusin. Huwag lang po kayong magsalita ng pagmumura, may galit, kundi simpleng pakiusap lang ang gawin natin, mga kababayan. Itag natin ang Korte Suprema at sabihin natin, Korte Suprema, kataas-taas ang hukuman, na huwag po ninyong tanggapin itong kahilingan ng Solicitor General na ibasura ang petisyon ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Maging patas sana kayo. Yung ganun lang kasimple, mga kababayan. Gamitin po natin ang ating social media account. Huwag lamang po nagagamit natin ang ating social media account para manood ng mga vlogs, ng mga vlogger, ng pakikipagchismisa sa kapitbahay, pang-i-stalk sa mga ex ninyo. Ay huwag lamang huyog, mga kababayan. Gamitin po natin ito para po sa katotohanan, kahilingan, para po ito sa ating bayan. O ito pa, inihain ni na dating House Speaker Pantaleon Alvarez at iba pa ang naturang petisyon. Isang buwan na po nakalipas Hindi lang yata. Mula nung inihain ito ni Pantaleon Alvarez. O giet ng OSG, labag sa doctrine ng presidential immunity ang petisyon. Aba, may ganun pala, mga kababayan. Hindi po tayo maalam pagdating po sa mga presidential immunity na yan, doktrina ng presidential immunity, hindi po tayo maalam dahil hindi naman po tayo naging presidente. Kung totoo man ito, paano po ang publiko naghuhumiyaw, nagsusumigaw, na ilabas ang medical record ng presidente at magpa-hair follicle drug test, mababaliwala. Korte Suprema, gumawa po kayo na ibang hakbang. Kayo lamang po ang tanging nakakaalam. Para mapagbigyan po ang maraming publiko na ito rin po ang kahilingan, kagaya ng petisyon ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez. O ito pa, wala rin umanong legal na standing ang mga petitioner dahil hindi sapat na botante at taxpayer sila upang magkaroon ng karapatang magsampa ng kaso. Wala naman daw palang hindi porke taxpayer kayo, hindi porke botante kayo, hindi porke binoto nyo si Marcos nung nakarang halalan, basta-basta na lamang kayo hihiling ng gayaan. Parang ganyan po ang gustong palabasin ng Solicitor General, mga kababayan. Pagtatanggol po nila sa amo nilang bangag, mga kababayan. Simple lang po.
Simple lang. Bakit po nila hinahadlangan? Bakit po nila pinababasura sa Korte Suprema ang inihaing petisyon ni dating Congressman at Speaker Pantaleon Alvarez? Simple lang. Siyempre, para wag po nating malaman na totoong bangag si Marcos. Di ba, mga kababayan? Para wag pong mag-corroborate ang sinasabi ni Amy at sa resulta ng kanyang hair follicle drug test. Sa madaling salita, mga kababayan, siyempre, ayaw pong ipaalam ng Solgen na gumagamit ng droga yung amo nila. Wag, malalaman. Wag, mayayari ang amo namin. Pag nayari ang amo namin, yari kami lahat. Di ba? Sa droga pa lang yan, mga kababayan. O, kamusta? Solgen, Malacanang, Marcos, Anteclair. Ayan, masigla ang presidente. Nakikita ng publiko, naglalakad siya sa napakahabang lakarin kapag ka nasa event siya. Mukha naman siyang masigla. O di kahit itong medical bulletin na lang ang ibigay ninyo sa publiko. Isa publiko ninyo. Kahit yan naman lang sana. Kahit wag na lang yung pagiging drugista niya ayon sa kanyang kapatid. Kahit wag na lang yan. Obvious naman na. Damin. Yung isang taong gumagamit ng droga. Alam na po namin ang mga sintomas niyan. Kung ano ang mga nakikitang reaksyon sa mukha. Katulad ng kumakaliwa, kumakanan yung panga. Isa pa lang isa pa lang nakikita natin. Yan pa lang, mga kababayan. Kasi hindi naman po nandidilat ang mata ni Junior. Kundi yung asawa niya lang kokak, yun po ang madalas na dumidilat ang mata. Di ba, mga kababayan? Malacanang! Kahit yung medical bulletin na lang ni Marcos, ilabas ninyo sa publiko. Isa publiko ha. Dapat naka-live habang ginagawa ang pag-hair follicle drug test sa kanya. No? At sana, sa Korte Suprema, hiling ng publiko, simple lang mga sir, mga madam, lalo na kay Chief Justice Leonen, sir, isa po kayo sa mga ginagalang ng publiko. Mataas po ang respeto namin sa inyo, lalo na kayo isang matuwid. Sir, kayo po ang nakakaalam kung ano ang remedyo dito sa inihain din ng Solgen na ibasura ang petisyon ni Alvarez. Kayo po ang nakakaalam niyan, Korte Suprema. At kayo na rin po sana, no, ang manguna. Kahit man lamang po sa medical bulletin ni Marcos, kahit yan na lang, magiging masaya ho kami. Huwag na lang po yung paggamit niya ng droga. Karapatan po siguro naman ng bawat Pilipino na malaman kung fit to work pa ba ang presidente. O, anong masama doon? Di ba? Walang masama doon. Ibigay niyo po sa publiko yan. Kahit yan na lang. Simple lang. Kaya, Korte Suprema, mga madam at sir, lubos po kaming gumagalang at umaasa sa inyong gagawing pagkilos dito na sana isa lang ang maibasura etong hair follicle drug test kasi gugupitan sa buhok yan no? Masisira nga naman yung kanyang pamada. Pahak na siya. Pahak na si Marcos pag pinutulan. Wag na lang yan. Kasi alam naman ng publiko na Tsaka ang dami na po nakakaalam na gumagamit siya ng droga. Ang dami na nagsasabi. Medical record na lang. Medical bulletin na lang. Korte Suprema, sana mapagbigyan niyo po ang publiko. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po dito sa nabanggit ko na po ito kanina sa reels ko. Meron pa akong reels dito Itong isa sa mga naging post ni tawag nito, ni Tito J. Sonsa, mga kababayan, na ang sabi niya po dito, grabe huli ka balbon. Ayan nakikita niyo naman sa taas. Former COMELEC Chairman at Smartmatic Conduit Andres Donato Bautista nahuli sa Canada. Kalaboso sa Florida, USA, mga kababayan, dahil po sa kanyang matagal ng pagtatago. Ayan, kasi pandaya pa sa eleksyon. Mandaya pa kayo, mga buwakan ng ina kayo. Sige pa, lokohin nyo pa ang publiko sa pamamagitan ng Smartmatic ninyo na yan, mga buwakan ng ina kayo. Di ano ngayon, nagtatago kayo. Kung totoo man, itong mga naipost po ni Tito J. Sonsa, mga kababayan, sana kumilos ang gobyerno, kumilos ang mga otoridad, sunduin doon sa Florida, USA, itong si Bautista, iuwi sa Pilipinas at panagutin sa mga nagawa niyang pagkakasala dahil di umano, isa siya sa naging instrumento para mangyari ang dayaan nung mga nakaraan pa, mga kababayan. Sana kumilos, no? Sana lang naman. Di po ba? Ito pa isang balita. Tungkol naman po ito, mga kababayan, kay Trililing. Naku, nakakahiya si Trililing. Sobrang kawawa po si Trililing ngayon, mga kababayan. Itong si Gringo Hunasan, ayan, nakikita niyo naman po bumuo po, mga kababayan, ng isang grupo na tinatawag po na Reform PH Party. Ito, basahin ko na lamang po Gringo Hunasan launches Reform PH Party with roots
in Magdalo, former rebels and Muslim fighters, mga kababayan. Okay? Tatagalogin ko, ano ho? Inilunsad na po itong ibinuo ni Gringo Honasan na grupo. O, inilunsad ni Gringo Honasan ang Reform PH Party na may ugat na sa Magdalo, o nagmula po sa Magdalo, mga dating rebelde at mga mandirigmang Muslim. Ito na nga yung Reform PH Party. Pero sa kasamaang palad po para kay Trililing, mga kababayan, yung ipinagmamayabang niya pong grupo na Magdalo, aba, alam niyo ho ang ginawa ng mga kasamahan niya, mga kababayan? Tinalikuran na ho siya. O ito, ayan o. Some Magdalo members ditch, mga kababayan, ditch, o tinalikuran. Trillanes to join Honasan's Reform PH Party alongside former rebels, Muslim fighters, mga kababayan. Ang sarap po basahin sa Tagalog eh. Sabi ho dito, ilang miyembro ng Magdalo tinalikuran si Trillanes para sumali sa Reform PH Party ni Honasan kasama ang mga dating rebelde at Muslim fighters, mga kababayan. Wala na. Si Trillanes, wala na, mga kababayan. Iniwan na po ng mga kapwa niya Magdalo kasi wala eh. Tumatanggap po, mga kababayan eh. Yung mga Magdalo na kasama niya dati, matitinuho yun, mga kababayan. Hindi po tililing ang utak. Wala pong tililing yung mga... Ayun, tinalikuran siya. Kasi nakipagsabuatan na ho siya eh. Sa malasindikatong gobyerno, mga kababayan eh. Tumatanggap na di umano siya ng mali-maleta eh. Ayon sa 18 Marines, mga kababayan eh. Napakayabang, napakaangas. Kagaya lang naman po natin, sibilyan. Wala na ho siyang koneksyon sa gobyerno. Hindi ho siya senador, hindi congressman, hindi mayor, natalo nga. Di ba, mga kababayan? Tapos magbibitbit po ng arrest warrant di umano mula pa sa ICC para kay Bato. Anak ng yawa naman talaga, oo. ICC lang eh. Puta nga na. Nung sinabi lang na mula sa ICC yung arrest warrant para kay Bato, doon palang foul na, mga kababayan eh. Wala pong jurisdiction. Tarantado ka. Tililing. Ang ICC sa ating bansa. Bakit tila ikaw na ang naging pulis ng ICC? Nak ng yawa ka. Sarap mong murahin hanggang mag 20 minutos itong oras. Ito minuto pala. Di ba? Doon pa lang sablay na siya eh. Foul na siya doon eh. Di umano, meron siyang bit-bit na arrest warrant mula sa ICC. Sino ba ang ICC, mga putang ina mga yan? Sino ba yan? Bakit kaya yabang ng mga yan sa Pilipinas? Sila na ba may-ari ng Pilipinas? Isa na ba sila sa government agencies ng gobyernong Marcos o ng Pilipinas mismo? Ayaw-ayaw kayo na magpamiyembro uli sa Rome Statute, tapos ngayon, tinanggap ninyo ang arrest warrant para kay Bato? Anong klaseng katangahan, kabubuhan yan? Di ba, mga kababayan? Doon pa lang eh. Paso na si si Trillanes eh. O ayan, ang napala niya, mga kababayan. Tinalikuran siya ng mga kapwa niya Magdalo. Umanib doon sa matino ang utak. Kay Gringo Honasan. Ngayon, etong pagbuo muli ni Gringo Honasan, mga kababayan, ng ganitong klaseng grupo, na ang background po ng mga kasama niya sa grupong Reform PH Party, dating Muslim fighter, mabigat ho yan. Tapos mga Magdalo, nako, may tapang hidin po ang mga yan. Ano po ang ibig sabihin ito, mga kababayan? Ito ba'y hudyat na? Para sa, nako, ayoko pong banggitin, nako, mga kababayan, baka mamaya sabihin nila, si PL, inciting to sedition, nagtatanong lamang po tayo. Ito na kaya yung, nagtatanong na ako Tingnan nyo, nagtatanong lang ako. Ito na kaya yung magre-revolusyon, mga kababayan? Ito na kaya ang laging sinisigaw ni Atty. Respicio na, payag ba kayo na sumama sa revolusyon? Di ba, mga kababayan, ako mabigat ito. Dating Muslim fighter, naku po. Mga Magdalo, naku po. May mga background na ho yan, mga kababayan. Sanay ho yan sa bakbakan. Hindi ibig sabihin bakbakan, yung literal na bakbakan, armas-armas. Bakbakan, pakikipaglaban para ituwid ang maling sistemang nangyayari po sa ating bansa ngayon. Maaring isa na po sila sa mga makakasama po natin, mga kababayan, sa mga rally. Baka isa rin po sila sa mga maghahain din po ng mga petisyon, demanda sa kung sino-sino mang mga tiwaling opisyal ng gobyerno, kasama na dyan ang presidente. Abangan po natin, mga kababayan, kung ano po ang mga magiging galawan nitong party, Reform PH Party na binuo ni Gringo Honasan, mga kababayan, at na-launch na ho. Inilunsad na po nila. Nako, kabahan na kayo, mga buwakan ng ina kayo. Ayos, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.